Sexy ka pa rin naman eh. Wala namang nagbago sa'yo. Talaga ba? Siguro na-miss mo na ako, no? Oo naman. Hindi ko naman kinakaila yun. Ikaw ba? Ha? Oo. Na-miss din kita. Nagsisisi nga ako eh. Bakit ako nagpadalos-dalos? Eh di sana tayo pa rin hanggang ngayon. Naging kabit ako ng asawa ko. Tama po. Pinili naming maghiwalay na munang dalawa dahil sa hindi ko na kaya ang pakikialam ng kanyang ina. Nakapisan kasi kami sa bahay ng kanyang mga magulang dahil wala pa kaming sariling bahay noon ni Andrew na asawa ko. Hanggang sa humantong kami sa isang matinding away na siyang naging sanhi ng aming hiwalayan. Pero hindi ko naman ho akalain na sa loob ng ilang taon na may kanya-kanya na kaming buhay, ay may darating pa rin sa puntong hahanapin namin ang isa't isa. Hindi lang dahil sa nag-iisang anak namin, kundi dahil mahal pa rin naming dalawa ang isa't isa. Pero paano? Gayong parehas na kaming may kinakasamang iba. Sinasabing huwag magbitiw ng salita kapag galit ka. Kasi minsan kapag nasa sitwasyon ka na ganoon ka-intense ang bugso ng damdamin, ay makakagawa ka ng mga bagay na maaari mong pagsisihan. Kaya mas mabuting pag-isipan muna ng gusto ang bawat desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Hintayin mo muna na humupa ang nadaramang galit bago ka gumawa ng desisyon. Ito ho kasi ang nangyari sa buhay ko bilang asawa na naging kabit mismo ng sarili kong asawa. Naway magsilbing aral ang kwento kong ito sa lahat ng mga mag-asawang nagkakaroon ng problema. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yeng. 35 years old na. Isang writer po ako sa isang social media platform. Tagabayan ng Cotabato. Pero sa ngayon ay nasa Davao City na kami nakatira. May isa po akong anak na ngayon ay 15 years old na. Dalaga na. 5 years ago nang maghiwalay kami ng asawa kong si Andrew. Sa paghihiwalay namin ay niligawan ako ni Alex, ang kumpare ng asawa kong si Andrew. 40 years old na siya at matandang binata. Nung mga panahon na yon, ay may kinakasama na ring iba ang aking mister. Sa unang taon ng pagsasama namin sa iisang bubong ni Alex, ay naging maayos naman. Hanggang sa unti-unti, tuluyan kong nakita ang kulay niya. Pasaway na lalaki si Alex. Inom dito, inom doon. Barkada sa kabila, barkada rito. Siguro dahil yun na ang kinasanayan niya, dahil wala naman siyang anak. Sakit sa ulo siya ng nanay niya at naging sakit na rin siya ng ulo ko. Hindi ko nalang pinapansin. Baka maaga akong tumanda kapag pinobrema ko pa si Alex. Minsan naiisip ko rin, bakit ko nga ba piniling patulan si Alex? Gayong hindi ko naman talaga siya ganun kamahal. O sadyang ginusto ko lang para ipakita sa biyanan ko na nakahanap rin ako ng ipapalit ko sa anak nila. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil nakatagpo ako ng lalaking ipupukpuk ko pala sa aking ulo. Matapos kaming magkanya-kanya ni Andrew, ay isinama ko ang anak namin kasi hindi ko siya magawang iwanan. Masakit sa akin ang desisyon kong yun dahil mahal ko talaga ang asawa ko. Pero sa isang relasyon, minsan ay hindi sapat ang pag-ibig para lamang manatili kayong buo. Maraming kailangan na isakripisyo at marami kang dapat pagsikapan na hindi namin nagawa ni Andrew kaya kami naghiwalay. Pero kahit na may kanya-kanya na kaming buhay, ay hindi niya pinabayaan ang anak ko, pati na ako. Hindi nagkulang si Andrew kay Nika sa lahat ng pangangailangan niya. Mabuting ama si Andrew. Laging naroon sa lahat ng mahalagang araw sa buhay ng anak namin. Birthday, graduation,
lalong-lalo na tuwing nagkakasakit si Nika. Isang bagay lang naman kasi ang issue namin noon ni Andrew. Ang kanyang inang lagi kaming pinapakialaman, pati na ang mga kapatid niya, kaya ginusto ko noong bumukod. Pero ayaw pa ni Andrew, dahil dagdag gastos raw kapag rumenta pa kami ng bahay. Ang pakiusap lamang ni Andrew noon ay bigyan ko pa siya ng 1 taon na lang at makakapagpatayo na kami ng bahay. Pero umabot na ako sa hangganan ng pasensya ko. Napuno na ang salop, kaya kami naghiwalay. Si Andrew pala ay isang engineer sa isang construction. Malaki-laki din ang sahod niya, kaya masasabi kong hindi naman sila naghihirap sa buhay ni Mia na kinakasama na niya ngayon. At meron na silang 1 anak. Pero hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Kasi sa tuwing lumalabas kami every Sunday at magkakasama kaming 3 ng anak namin, ay sobrang saya ko. Aaminin ko, namimiss ko na ang ex-husband ko. Hindi naman kami hiwalay. Kasal pa rin kami kung tutuusin dahil hindi naman kami nagpaanal. Sadyang nagpadalos-dalos lang yata talaga kami sa mga naging desisyon namin. Family day namin ang araw ng Sunday. Magsisimba, pagkatapos ay kakain sa labas at manood ng sine. Gusto kasi naming maramdaman pa rin ng nag-iisa naming anak na kumpleto kami. Aaminin kong lagi akong excited sa tuwing linggo. Hindi ko talaga maiwasang mag-ayos para magandang tingnan sa mga mata ni Andrew. Ang awkward na iisipin na excited akong makita at makasama si Andrew, pero yun ang totoo. Sa tuwing magkikita kami, ay alam ko namang napapatitig pa rin sa akin si Andrew. Madalas ko siyang mahuli. Minsan nga, napapalunok pa siya. Makinis pa rin naman ako at maayos pa rin sa sarili. Maputi, kaya bagay lahat ng isinusuot ko. Pero hindi ko naman ikakaila na sa kanilang dalawang magkumpare ay mas magaling sa kama si Alex. Pero sadya lang sigurong mas matimbang pa rin sa puso ko si Andrew, kaya wala sa akin yun. Hindi naman doon nasusukat ang pagmamahal ng isang tao. Nung unang beses kasing may nangyari sa amin ni Alex, ay nagulat talaga ako. Lalaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala sa kayang gawin ng lalaking yun. Malayong malayo kay Andrew na ingat sa akin sa tuwing inaangkin ako. Yeng, beach tayo sa Sunday after mass. Nangako kasi ako kay Nix na magse-celebrate tayo sa panalo niya eh. Chat sa akin ni Andrew sa messenger. Minana kasi ni Nika ang talento ko sa pagsusulat. Sige, matutuwa nun sigurado si Nika. Hindi ko lang alam kung anong meron sa kanila ni Mia. Dahil sa pagkakaalam ko ay nagsasama sila, pero bakit nagagawa pa rin siyang payagan ni Nika sa mga ganitong lakad? Kung ako lang kasi ay hindi ko napapayagan si Andrew na makasama pa ang ex-wife nito. Sa kaibuturan naman ng puso ko, umaasa pa rin akong may pagmamahal pa rin sa akin si Andrew. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi pa rin naman ako pinapabayaan ni Andrew. Noong nakaraang linggo nga, na-stranded ako sa baha sa downtown. Napakalakas kasi ng ulan at dumating si Andrew at sinundo ako. Kung di nga siya dumating, ay baka anong oras na akong makauwi. Walang kwenta din kasi itong si Alex na tinawagan ko para puntahan ako, kaso lasing na lasing naman. At ang nakakaloka pa, tinawagan ni Alex si Andrew para ipasundo ako. Oo, tinawagan niyang kumpare niya na alam niya namang ex-husband ko. Hindi ko rin maintindihan si Alex. Si Mia ay ang babaeng gusto ng ina ni Andrew para sa kanya. Yun ang matagal na nitong nirereto. Hindi ko nga alam kung bakit ako natutuwa. Pero masasabi kong hindi maganda ang kanilang pagsasama. Lagi raw silang nag-aaway sa mga maliliit na bagay. Mas natutuwa pa nga ako na sa akin nagrereklamo si Andrew sa pamamagitan ng mga chat.
Samantalang ako naman, kay Andrew din naglalabas ng sama ng loob kapag may mga problema kami ni Alex. Aaminin kong hindi nangalahati si Alex sa pagkatao ni Andrew. Si Alex ay maraming bisyo, sigarilyo at inom. Palagi ring absent sa trabaho para sumama sa mga barkada, sa mga outing at galaan. Sanay na sanay sa binatang buhay. Kaya ingat na ingat din akong hindi mabuntis ni Alex dahil alam kong mahihirapan ako kapag nangyari yon. Kasi pati sa pag-aanak ko ay sa PhilHealth pa rin ni Andrew kukunin. Kasal kami ni Andrew at hindi kami legally na naghiwalay. Hindi siya nag-file ng annulment. Ganon din ako. Wala rin kaming formal na pinirmahan kahit sa barangay para sa hiwalayan namin. Ibang-iba si Andrew kay Alex. Mula sa trabaho ay uuwi ng bahay. Mas maraming oras para sa pamilya. Walang bisyo at hindi mahilig magbarkada. Kung hindi nga lang nangingialam ang pamilya niya sa buhay namin, ay wala sana kaming problema. Hindi kasi talaga ako tanggap ng pamilya ni Andrew. Mas gusto nila si Mia dahil galing sa mayaman na pamilya at mataas ang pinag-aralan. Idagdag pang magkaibigan ang mga pamilya nila. May magandang trabaho, samantalang ako, isang writer lamang sa isang newspaper. Alex, baka gusto mong sumama sa linggo? Yaya ko sa kanya. Alam mo naman na busy ako, di ba? Linggo na nga lang pahinga ko eh. Sagot nito. Kaya nga, magsisimba lang naman tayo. Pagkatapos ay magbe-beach para makapagpahinga ka ng maayos. Makalanghap ka rin ng sariwang hangin. Kasama naman si Andrew. Kayo na lang. Alam mo namang ibang gusto kong gawin. Ang boring din naman dun no. Kasama ko mga tauhan ko sa kalsada at magbabar kami. Siya nga pala Alex. May babayaran pala tayo this week. Di ba nakasahod ka na? Bayaran na natin kasi sa bahay eh. Buisit naman oh. Aalis nga kami di ba mamaya? Ano pang gagamitin kong pang-alak kung ibabayad mo sa bahay? Pwede namang next week na yan eh. Alam mo namang ayaw kong late na magbayad. Sayang ang penalty. Gulat na lamang ako. Nang bigla ko nitong hawakan ng mahigpit sa braso ko. Nasaktan ako dahil sobrang higpit ng pagkakahawak ni Alex. Sininghalan pa niya ako at sinabing sobrang kulit ko raw. Pag sinabi niya raw na next week na magbabayad, ay next week na lang. Yun ang kauna-unahan na ginawa sa akin yun ni Alex. Kilala ko kasi siya. Ang next week niya ay aabot yan ng ilang next week dahil sa walang pakondangang kung gumasto sa inuman nila ng mga kaibigan niya. Napakalaki talaga ng kaibahan nila ni Alex. Sa totoo lang, napilitan lang naman akong maghanap ng ibang lalaki noon. Ang ginawa kong desisyon na yun ay dahil lamang sa galit na nadarama ko sa biyanan ko. Nais ko lang din ipakita noon na hindi rin ako padadaig kay Andrew. Kung may ibang babae na ito, ay may lalaki na rin ako. Pero sobra kong pinagsisisihan ang desisyon na ginawa ko. Sana pala hindi ako nagpadala sa galit ko noon. Sana naisip ko man lang ang maaaring kahihinatnan ng mga maling desisyong nagawa ko. Pero huli na ang lahat. Dahil napasubo na ako sa buhay na kasama si Alex, na nananakit at walang pakialam sa pamilya. Sa tuwing nauubos na ang pasensya ko kay Alex at gusto ko na siyang hiwalayan, ay doon na ako natatakot dahil pinagbabantaan ako nito na magpapakamatay kapag iniwan ko siya. Mas lalo namang ayoko ng ganun. Dumating na ang araw ng linggo na magkasama kami ni Nanika at Andrew. Habang nasa simbahan pa kami, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip. Kung sana'y nilawakan ko ang pag-iisip ko noon. Kung sana'y nagtiis ako sa pakiusap ni Andrew na 1 taon pa kasamang kanyang ina sa bahay na iyon, baka naging masaya kaming pamilya. Natupad naman ni Andrew na magkaroon ng sariling bahay makalipas ang 1 taon. Pero hindi naman na ako ang kasama niya sa bahay na iyon. Ibang babae na ang kasama niya. Si Mia na at hindi na kami ng anak kong si Nika. Inuusig ako ng aking konsensya sa nangyari. Puro na lamang ko sana. Sana.
Hanggang sa nakarating kami sa resort. Hindi niya kasama si Mia, kaya para kaming tunay na mag-asawa sa ngayon. Matapos naming mag-almusal, ay nag-enjoy na si Nika sa paliligo sa dagat. Naiwan kami ni Andrew sa nirentahan naming cottage. Hindi rin naman kalayuan sa tabi ng dagat. Kumusta ka na? Pumapayat ka yata, may problema ka ba? Hindi ko alam pero gusto kong maiyak sa tanong na yun ni Andrew. Inilayo ko na lamang ang mga mata ko sa kanya at dumako ang tingin sa dagat. Wala naman, piyat lang siguro nitong nakarang araw. Ayaw mo nun, sumisexy ako lalo. Biro ko sa kanya. Sexy ka naman na kahit dati pa. Sus, namimiss mo na siguro ako, no? Bakit ikaw ba? Hindi mo ba ako namiss? Napatingin ako sa kanya. Namiss. Kahapon nga pala niyayaya ko si Alex na sumama sa outing natin, kaso ayaw niyang sumama. Alam mo naman yun noon pa. Mas gusto pa nung mag-inom kasamang mga kaibigan. Ganon din naman ako noon, kaso graduate na ako ngayon. Hindi ko nga alam bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Tumingin siya sa akin. Sana pala, inintindi pa kita noon. Sana pinakinggan kita at hindi nagpalamon sa emosyon ko. Sagot ko sa kanya. Hindi ko akalain ang mga sumunod na ginawa ni Andrew. Mahigpit niya akong niyakap at bigla niya akong hinalikan sa labi. Hindi ko maipaliwanag ang nadarama ko noon. Dahil imbis na itulak ko si Andrew palayo sa akin, ay nagustuhan ko ang halik niya. Kaya napayakap din ako sa ex-husband ko. Namimiss ko ang halik na to. Namiss ko ang yakap niya at sobrang namiss ko ang Andrew na minahal ko noon. Hindi man lang siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Kagaya noon, ay nag-aalala pa rin si Andrew sa akin. At kagaya noon, ay mainit pa rin ang mga halik na pinagsaluhan naming dalawa. Pwede naman eh. Pwede namang ibalik sa dating lahat. Yeng. Hayaan mo na siguro, Andrew. Pinasok ko ang maling desisyon na to. May bago ka ng asawa at anak. Ayoko naman na maging dahilan pa ako. Tsaka sigurado ko na magagalit na naman sa akin ang mama mo pag nagkabalikan tayo. Pareho tayong nagkamali. At pareho din tayong hindi masaya sa mga pinili nating buhay, Yeng. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman talaga gusto si Mia. Matagal ko na siyang gustong hiwalayan. Pero si mama lang ang mapilit. Sinabi niya ang darating ang araw na mamahalin ko rin si Mia. Pero hindi eh. Nagkaanak na kami pero ganun pa rin. Bumalik na lang kaya tayo sa dati. Ibalik natin yung dating tayo. Mag-asawa naman tayo. Asawa kita. Legal na asawa, Yeng. Hindi ko alam pero parang may bumangong pag-asa sa puso ko. Isang pag-asa na sana isang araw ay makalaya na ako sa piling ni Alex. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Sinabi ko kay Andrew na pag-isipan muna naming mabuti at wag ulit magpadalos-dalos. Simula nung araw na magkasama kami ni Andrew sa dagat, ay narealize kong mahal ko pa rin talaga siya. Nagawalay lang kami out of rage dahil sa inis namin sa isa't isa. Isang malaking kamalian ng paghihiwalay. Sa paglipas ng araw, ay palagi na kaming magka-chat sa messenger ni Andrew. Minsan ay sinusundo niya pa ako sa trabaho, kagaya na lamang ngayon. Napakalapad ng ngiti ni Andrew na tinulungan akong makasakay sa sasakyan niya. Pagkatapos ay dadaan pa kami sa isang restaurant para kumain. Para tuloy kaming bumalik sa dati, nung panahon na magkasintahan pa lamang kami. Ganito kami noon at ipinaglaban namin ang pag-ibig na mayroon kami mula sa kanyang ina na ayaw sa akin. Walang kaalam-alam si Alex, pati na rin si Mia, habang ang anak kong si Nika ay sobrang saya sa nakikita niyang mas nagiging close ako sa papa niya.
Ma, bumalik na lang kaya tayo kay Papa. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi na pwede yun. Alam mo namang may iba ng kinakasamang papa mo, di ba? E di, maghiwalay na lang sila. Pwede ko namang alagaan si Baby Brian kasi kapatid ko naman yun. Mahirap nga yan anak Pasensya ka na kung naging broken family tayo. Kasal naman kayo ni Papa Ikaw pa rin ang legal na asawa niya. Si Papa rin ang legal na asawa mo, kaya pwede yun. Pagsusulo-sulo pa ng anak ko sa akin. Isang araw ay nag-chat sa akin si Andrew. Nasunduin ko raw siya dahil lasing niya siya at hindi niya kayang magmaneho. Lubos akong nagtataka dahil ito ang unang araw o kauna-unahang pagkakataon na lasing siya. Kinuha ko ang ex-husband ko at lasing nga talaga siya. Dito na may nangyari sa amin ni Andrew dahil dinala ko siya sa isang hotel. Natukso ako at aaminin ko, hindi ko talaga siya inuwi kay Mia. Alam kong mali, pero malibang mamiss mo ang asawa mo. Malibang maging makasarili kahit ngayon lang. Malibang lumigaya sa piling ni Andrew kahit saglit lamang. Hindi ko na talaga alam ang tama sa mali. In the first place, ako naman ang asawa at ako ang mas may higit na karapatan kay Andrew kaysa kay Mia. Hiwalayan mo na si Alex. Iiwanan ko na rin si Mia. Ayusin natin ang pamilya natin. Aayusin ko ang tungkol sa amin ni Mia. At pagkatapos nun, ay tutulungan kita para tapusin ang problema mo kay Alex. Alam kong totoong gagawin yun ni Andrew. Kilala ko siya. Kapag nagbitiw siya ng salita, ay totoong gagawin niya iyon. Patuloy kami ni Andrew sa patagong relasyon at pagkikita namin. Hindi na kami maghihiwalay pa ulit at napagkasunduan naming aayusin ang pamilya namin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang puntahan ako ni Mia sa pinagtatrabuhan kong publishing house. Sinabunutan niya ako sa galit niya. Nalaman niya na kasi ang tungkol sa amin ni Andrew. Pero dumating din ang ex-husband kong si Andrew. Kinaladkad niya pa uwi si Mia. Dito na tuluyang naghiwalay ang dalawa. Pero sirang-sira naman ako sa pinagtatrabahuhan ko. Namarkahan akong kabit dahil wala naman silang alam na si Andrew talaga ang asawa ko at hindi si Alex. Galit na naman sa akin ang biyanan ko. Tama nga ako. Kundi raw dahil sa akin ay hindi maghihiwalay si Andrew at Mia. Sumira daw ako ng isang masayang pamilya. Mas lalo pang nagkagulo matapos kaming mahuli ni Alex sa mismong bahay namin. Dumating kasi si Andrew noon at humingi ng tulong sa akin dahil may sakit si Brian. Nasa ospital ang bata, kaya nangako naman akong babantayan ko to. Tanggap ko naman ang anak nila ni Mia. Doon ay hindi namin napigil ni Andrew ang isa't isa at may nangyari sa amin sa mismong bahay na tinitirahan namin ni Alex. Galit na galit si Alex nang dumating. Pinapili niya ako kung sinong pipiliin ko. Pero si Andrew ang pinili ko noon. Sumama ako sa ex-husband ko at iniwan ko si Alex. Masayang-masaya noon si Nika. Pero ang side ni Alex ay pinapahiya ako. Idagdag pa ang halos araw-araw na panggugulo sa akin ni Mia. Kaya naman isang araw, nagpasya na si Andrew na lumayo kami doon sa tinitirahan namin sa Cotabato. Lumipat kami sa Davao City. Iniwan na rin niya ang kanyang pamilya at hindi na muling kinausap pa ang kanyang ina. Kasama namin si Baby Brian, ang anak nila ni Mia. Naging tahimik na ang buhay namin at nagsimula kami muling mag-asawa. Kasama ang anak naming si Nika at ang anak nila ni Mia. Sa ngayon po ay 5 years old na si Brian at ako na ang kinilala nitong ina. Masasabi kong kahit noong bagong lipat kami rito at rumenta lang ng bahay ay masaya na kami. Sa ngayon, sa pagsisikap ni Andrew ay may sarili na rin kaming bahay dito sa Davao City. Naipangako namin sa isa't isa na hindi na kami gagawa ng desisyon sa buhay na galit. Kung may hindi kami pinagkakaunawaan, ay dinadaan namin sa magandang usapan.
Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat po sa pag-ere. Nagmamahal, Yenga.